Amen. And good morning po sa bawat isa. Binabati ko po ng Have a Blessed Monday. At tayo po is October 6. Ang mabilis ng panahon at ang Diyos ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa. Thank you po sa mga kapatid. Dito si Snorri. Kahapon po kami nagkita-kita niyan. Nagkakilala sa Omni Christ Church po. At salamat kay Sis Karen doon. Yes. At salamat sa Diyos sa mga prayers namin. Talaga sa prayers natin, isa siya sa pinapanalangin natin na answered prayer. Woohoo! Hallelujah! Andito po, ramdam namin talaga yung galit sa puso niya. Ito po, nakakilala kami kahapon. At praise God, hindi aksidente yun, sis Norily. Diyos po ang nagdala sa iyo. Walang aksidente, At sa Diyos, ang Diyos ang patuloy na mag-ingat at magpala sa iyo. Sama-sama tayo mag-aral dito sa Homey Christ Church Morning Devotion at patuloy niya tayo sa mga gabayan at lumakas sa pananampalataya. Salamat po, Sis Nori. Ayan, maaga siya kanina. Dito siya sa Japan, mga kapatid. Ang ating pong exhorter today is from Pinas, si Chang Emily, yan yung sumasayaw kanina, pinapakilala ko na sis. At sis Eden, taga Pinas din po yan. Sis Rhea, taga Pinas. Ang mga taga Japan po yan, sis Janet, sis Anneli, sis Rhea, taga Pinas, sis Ana, kapatid ko namin yan. Sis Ana, hindi mo po nakilala. Nasa ibang lugar po siya dito sa Japan. At sis Cathy, sis Ging, yung kahapon na mga kasama natin ito po yung mga kapatid na makukulit. Ay, isa lang makulit. Isa lang wala makulit. Ayan pala yan, nakaputing yun. Lako, lahat tayo nakaputi. Thanks God, no? Ito po yung color. May color coding kami. Kung ano yung gusto ng exhorter, dapat pare-pareho. Pero okay lang po. Sorry po. Okay lang. Yung nais lang po, yung nais na makialam. Pero okay, any color, ang importante nandito tayo at nandang mag-aral ng salita ng Diyos. Amen. Sa mga nanonood ko sa online, live po tayo. Good morning, good afternoon, and good evening sa America, Canada, may Hong Kong, Kuwait, may mga kapatiran po tayo. At maya po mga kasama na natin sila. Have a blessed Monday, umpisa ng isang linggo, kaya umpisa natin sa Panginoon ang magsik, mauhaw at magutom. Kaya umpisa na po natin ang ating gawain. Tayo po idilid ng panalangin ni Sis Cathy, onegaishimasu. Amen. Amen po. Maraming salamat po, Ate Lily. Good morning po sa lahat. Good morning po sa aking Panginoon. Good morning kay Chang. At maraming salamat, Chang, kasi nag-comment po si Chang na ako rin mag-pray. At syempre, si Chang ang ginamit ng Panginoon para ipaunlakan ako ng Panginoon na ako manalangin ngayong umaga. At tayo para kay Lord, tayo palagi dapat handa. Dahil si Lord palaging handa para sa atin. Hindi natin pwede i-reject yung invitation ni Lord. Kasi one time ni-reject ko na rin ang Lord sa pag-invite niya sa akin about nga sa ganitong Bible study. Ako talaga naligaw nung nireject ko ang Panginoon. Kaya kahit anong invite sa akin ng Panginoon sa ngayon, wala akong i-reject. At lagi akong willing para kay Lord. Kaya manalangin po tayo lahat sa ating Panginoon. Yes, Lord, Ama, maraming salamat, Lord. Good morning po. Maraming salamat, Ama, Lord, sa magdamag na nakalipas, na kami po inyong iningatan at pinatnubayan, Lord, sa aming pagtulog. At narinito po kami muli ngayon, Lord, na ginising mo po kami, Ama. Binigyan mo na naman po kami, Lord, ng bagong buhay, ng bagong hininga, Lord. Kaya nandito po kami ng aking mga kapatid, Lord, at sa mga makakarating pa, Lord, na alam mo, Lord, kung ano yung nasa puso namin, Ama. Nandito po muli kami, Lord, upang pasalamatan ka, papurihan ka, Lord, at tanggapin, Lord, ang mabuting balita, Lord, na ibibigay mo at ipapakain mo sa aming espiritu, Lord. Lord, maraming salamat sa nakalipas na maghapon, Lord, sa kagahapon, Lord, na katugumpayan, Lord, ng bawat churches, Ama, Hallelujah. na mga tinayo mo, Lord, maraming
kami, Lord, na baptism, Lord, sa mga anak ni Ate Maria, Lord. Katagumpayan, Lord, na pinag-isa mo na naman po, Lord. Mayroon naman pong kaluluwa, Lord, na naligtas, Ama. At alam namin, Lord, na itong mga batang ito, Lord, ay gagamitin mo, Lord, sa iyong ministry, Ama. Gagamitin mo din po sila, Lord, gaya ng ginagawa mo sa amin, Lord. Kung anong purpose mo sa kanila, Lord, alam namin, Lord, na magtatagumpay ka, Ama. Kaya maraming salamat, Purihin Lord, ka, O sa Diyos. katagumpayan, Lord, kahapon ng gawain namin, Ama. Ama, maraming salamat, Lord, sa mabuting balita, Lord, na tatanggapin namin sa araw na ito, Lord, sa pamamagitan po ni Chang, Lord, na gabayan mo po siya, Lord, sa iyong likuran, Ama, at naway, Lord, ang mga humahadlang na kaaway, Lord, na wala silang karapatan, Lord, sa pangalan mo lang, Jesus, na makapangyarihan, Lord, walang karapatan ng sino man, Lord, na gumagambala sa amin, Lord, upang makain namin, Lord, upang matanggap namin, Lord, upang maitanim mo sa aming puso, Lord, at ito'y magbubunga, Lord, ng kasaganahan, Lord, upang ma-share namin, Lord, sa aming pamilya, Lord, ang bunga na ito. Ma-share namin sa aming kapwa, Lord. Walang sino man ang makakahadlan, Lord, sa katagumpayan ng gawain na ito, Ama. Amen. Ikaw lang, Jesus Christ, Lord, ang tatayo sa aming kalagitnaan, Lord, upang ang katagumpayan, Lord, ng bawat isa, Lord, na tatanggap, Lord, ng mabuting balita, Lord, ay bibigyan mo ng karunungan, Lord. Bibigyan mo po kami, Lord, ng kalakasan, Lord, sa pamagitan ng salita mo na ito, Ama. Kaligtasan, Lord, kalinisan ng aming puso, Lord, sa mga nagawa namin mga kasalanan, Lord, at sa mga nasasadya namin mga kasalanan, Lord, patawarin mo po kami, Ama. Patawarin mo po kami, Lord, sa araw-araw na nagagawa namin, Lord, sa isip, sa salita at sa gawa, Lord, at lagi mo po kami, Lord, patnubayan, Lord. Ibigay mo sa amin, Lord, ang manapakalakas na Holy Spirit, Ama, upang lagi po kami, Lord, udyo kami, Lord, upang lagi kami gabayan, Lord, upang maiwasan namin, Lord, ang mga kasalanan, Ama. At higit sa lahat, Lord, upang, Lord, mapagtagumpayan namin, Lord, ang mga nangyayari dito sa mundo, Ama. Ama, alam mo po, Lord, ang mga pinagdadaanan ng bawat isa, Lord. Alam mo po ang mga problema namin, Lord. Hindi namin nasasabi sa aming mga kapatiran. Pero, Lord, alam mo, Lord, kung ano yung nasa puso namin. Alam mo yung pinagdadaanan namin, Ama. Kaya nandito po kami, Lord. Sa iyo lang kami maasa. Sa iyo lang kami, Lord, kumakapit, Lord, na alam namin, Lord, na ikaw, Lord, nasa iyo lahat, Lord, ang katugunan, Lord, ng aming problema. Nasa sa iyo, Lord, ang lahat ng aming mga pangangailangan. Ikaw ang provider namin, Lord, ang great provider namin, Lord. Wala ka, Lord, pinagdamot sa amin, Lord. Ang gusto mo lang, Lord, kami manalangin sa iyo, Lord. Ang gusto mo lang, Lord, makipag-usap kami sa iyo, Ama. Gusto mo lang, Lord, na i-open namin sa iyo, Lord, lahat ng mga pangangailangan namin, Lord. Lahat ng aming luha, Lord, gusto mong iyak namin sa iyo, Ama. Lahat ng aming mga saya, Lord, gusto mong kasama ka namin, itawan namin, Lord, na kasama ka, Ama. Kaya, Ama, wala po kaming ibang tinatakbuhan, Lord, kundi ikaw lang, Lord. Kaya maraming salamat, Lord, sa gabay mo sa amin sa araw-araw, Lord. Maraming salamat, Lord, sa gawain namin na ito, Ama. Maraming salamat, Lord, sa mga bagong kapatiran namin, Lord, na dinala mo, Lord, sa gawain na ito, Ama. Alam namin, Lord, na hindi po aksidente, Lord, ang mga kapatid namin, Lord. Katulad ko po, Lord, na hindi aksidente, Lord, na naka-join kami, Lord, sa aming gawain na ito, Ama. Alam namin, Lord, na ito ang umpisa, Lord, na pakikipagtipan namin sa iyo, Ama. At Ama, alam namin, Lord, ang kapayapaan, Lord, na hindi namin nahanap sa mundo, Ama. Nasa iyo, Lord. Simula na Amen. kami, Lord, Hallelujah. na kami naghanap sa iyo, Lord, at nahanap ka namin, Lord. Sabi mo nga sa iyong salita, Lord, na kami kumatok, Lord, at iyong pagbubuksan, Lord. Hanapin ka namin at ikaw yung aming masusumpangan, Lord. Maraming salamat, Lord, sa palagi mong paggabay sa amin, Ama. Ama, pinapanalangin po namin, Lord, ng mga kapatiran pa namin, Lord, na hindi pa nakakarating, Ama. Alam namin, Lord, na alam mo po yung mga nasa puso nila, Ama. At alam namin, Lord, yung mga nakikinig din po sa online, Ama. Hindi rin po aksidente, Lord, na nakita nila po kami, Lord. Hindi rin po aksidente, Lord, na maririnig nila, Lord, ang salita mong banal, Lord, na kapag bibigay buhay, Lord, sa pamagitan ng ginagawa namin gawain na ito, Lord, na ikaw ang nagtayo, Lord, hindi po kami, Lord. Ikaw ang nagtayo, Lord, ng gawain na ito, Ama. Amen. Alam namin na hihipuin mo sila, Lord. At alam namin na hindi masasayang, Lord, ang pakikinig nila, Lord, sa iyong salita, Ama. Magbibigay ka po sa kanila, Lord, ng kagalakan sa puso, Lord, na hindi nila nahanap sa mundo, Ama. Na katulad namin, Lord, na patuloy kami, Lord, na magilingkod sa iyo dahil, Ama, sa iyo, Lord, may forever kami, Ama. Amen. May forever na Hallelujah. kagalakan, may forever na buhay na walang hanggan, Ama. May forever na aming mga pangangailangan na hindi namin nakita sa mundo, Ama. Ang kasayahan, Lord, na walang hanggan, Lord, dahil, Ama, hindi ka maramot, Lord, sa lahat-lahat ng bagay. Higit sa lahat, Lord, kahit kami makasalanan, Lord, andiyan ka
ka pa rin, Lord. Continue ka pa rin po, Lord. Nagpapatawad sa amin. Kaya maraming salamat. Ang aking mga kapatid, Lord, pinapanalangin namin, Lord, ang bansang Pilipinas, Lord, at ang bawat Yes, mga Lord. bansa, Lord. Higit sa lahat ang bansang Pilipinas, Lord, na dumaranas po, Lord, sumala, Lord, sa mga pamahalaan, Lord, na alam mo po, Lord, kung ano po nangyayari, Lord, sa mga pera, Lord, nasa silaw po ang mga matataas na, sa mga katungkulan, Lord, sa aking bansa, Lord. Hipuin mo po sila, Lord. Kung ano pong binigay mong katungkulan sa kanila, Lord, hipuin mo po sila, Lord, na bigyan mo sila, Lord, na mahabaging puso, Lord, mapagmahal na puso, Lord, sa kanilang mga nasasakupan, Lord, ng mga tao sa Pilipinas, Lord. At Lord, iligtas mo po ang aking bansa, Lord, sa mga sakuna, Lord, sa mga bagyo, sa mga lindol, sa mga sunog, Lord, sa Yes, mga Lord. tagutom, Thank you Lord, so at higit much. sa lahat, Lord, sa kasalanan, Lord. Iligtas mo po ang aking bansa, Lord, ang bawat Pilipino, Lord, na muli po sila, Lord. Alam po namin, Lord, ang lindol na iyon, Lord. Hindi po yung tada na sakuna lang, Ama. Kundi, Lord, ginigising mo po sila, Lord. Wake up call nga po, Lord. Ganon din po sa amin, Lord, na nandito kami, Lord, na nakita namin ang mga lindol na yun, Lord. Alam namin na wake up call, Lord, upang ipanalangin po namin sila, Lord. At ganon din po ang bawat isa sa kanila, Lord, na muli po sila, Lord, na maging malapit po muli sila, Lord, sa inyo, Ama. Kaya alam namin, Lord, na may sa pangyayari, Lord, meron kang kalooban, Ama, na muli po sila magbalik loob sa iyo, Ama. Pero nandito po kami, Lord, na idinadalangin po namin sa iyo, Lord, ang mga nasalanta po ng bagyo, ng lindol po, Lord. Ikaw po mag-provide sa kanila, Lord. Ikaw po mag-provide ng mga pangangailangan nila, Lord, na walang po sila ng mga tahanan, ng mga pamilya, Lord, ng mga gamit, Ama, ng mga ari-arian, Lord. Ikaw mag-provide muli sa kanila, Lord. Ikaw magtayo muli sa kanila, Lord, at ipakita mo, Lord, ang Jesus' pagmamahal mo name. sa kanila, Lord. Jesus' name. Upang muli po sila Hallelujah. magbalik loob sa iyo, Ama. Upang ikaw muli, Lord, Jesus Christ, Lord, ikaw muli, Lord, ang kanilang itayo sa kanilang buhay, Lord. At hindi ang mga makamundong bagay, Lord, dito sa mundo, Ama, na pandalian lang ang kasayahan, Lord. Ibigay mo po muli sa kanila, Lord, ang forever na kasayahan, ang forever na kapayapaan, Lord, na nasa iyo lang, Panginoong Jesucristo, at wala nang iba, Ama. Kaya, Lord, maraming salamat, Lord. Nagpapasalamat po kami, Lord, sa mga sakuna na yan, Ama. Dahil alam namin, ayan pong start, Lord, na muli sila, Lord, maliliwanagan, Lord, na ikaw lang, Jesus Christ, ang dapat nilang takbuhan at ikaw lang po ang dapat nilang sundin, Ama, sa kanilang puso. Maraming salamat, Ama, sa araw na ito, Lord. Mula, Lord, sa umpisa ng aming gawain hanggang sa matapos, Lord, ikaw lang ang itatayo namin sa aming buhay, Lord. At ang katagumpayan, Lord, ay amin ang pinapasalamatan, Lord. Amen. Maraming Hallelujah. salamat, Lord, sa katagumpayan ng aming Receive gawain na in ito, Lord. Jesus' name. Ang mga hadlang sa aming paligid, wala kayong karapatan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, wala kayong karapatan na humadlang sa aming gawain na ito. Dahil ang gawain na ito ay makapangyarihan. Dahil si Jesucristo ang nagtayo sa amin, hindi kayo. Kaya, Lord, maraming salamat muli, Lord, sa pagtapos na aming gawain na ito, Lord. Ang mga kapatid, Lord, kanya-kanya po silang pupunta sa aming, sa kanilang mga trabaho, saan po sila pumunta, Ama. Ganun po ang aming mga anak, Lord, sa kanilang trabaho at sa kanilang eskwela, Lord. Gabayan niyo po sila, Lord. Gabayan mo po sila, Lord. Bigyan niyo po sila, Lord, ng bawat mga anghel, Lord, na nasa langit, Lord, na mga matatapang, Lord, upang gabayan po ang aming pamilya, ang aming kapwa, ang aming mga anak, Lord, at kami rin po, Lord, sa aming mga dinadaanan, Lord, na maging ligtas, Lord, at higit sa lahat, Lord, ikaw ang makita liwanag sa aming buhay, Lord. Ikaw, Jesus Christ, ang makita nila, Lord. Ikaw ang matikman nila, Lord, ang asin mo, Lord, sa pamagitan namin, Lord. Ang liwanag at ang asin, Lord, sa pamagitan mo, Lord, at pamagitan namin, Lord, na ginagamit mo, Lord, ay makita nila, Lord, sa amin, Ama. Kaya, Lord, thank you po, Lord, sa araw na ito. Thank you po muli, Lord, sa pagkakataon na binigyan mo ko ng pagkakataon na manalangin, Lord, para sa iyo, para sa aking mga kapatid, sa aking bansa, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Purihin ka, Ama, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Hallelujah. Kasi pasensya na pahaba. Sorry po. Amen. Kala ko closing prayer na. Amen. Fire. Praise the Lord. Hallelujah. Sorry po, ang dami sa akin ng Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Sa panalangin, salamat sa Diyos. Dahil nga ang tayo umawit kanina, I sing praises to your name. Hallelujah. Wow, talaga kapag tayo umawit sa Panginoon, ramdam natin. Kaya sobrang grabe kita natin yung pagkilos ng Diyos, nag-uumapaw. Grabe, nagagalak na mabuti. Akala ko, tapos na. Wala pa ang salita.
salita ng Diyos, pero ando na yung biyaya ng Panginoon sa panalangin. Kaya tanggapin po natin ngayon pa lang hanggang sa pagtapos ng gawain na ito ang matagumpay. Araw-araw. Amen. Hindi lang ngayon, araw-araw. Praise God. Sige po. Ngayon po'y dumako na sa pinakapuso ng gawain ang salita ng Diyos. At ito po'y nakaiyan na sa buo sa buhay. Chang Emily from Pinas. Sige po. Amen po. Sa mapagpala pong muli. Amen. Umaga, tanghali, hapon, naman po, mga oras po sa atin pong lahat. Pero andyan po ang ating Panginoon, po. Sa kaya, maganda po, napapanahon po itong ating pong mga topic sa araw-araw, po. At tunay nga po na pagpalain pong Panginoon dahil day 31 na po tayo, po. Amen. Sa inside out po ng ating mga inaaral, po. Salamat po sa nagbabahagi po ng ating pong mga mensahe sa araw-araw. At salamat din po, Sister Cathy, sa inyong pong napakagandang panalangin. Po, tunay na, pag ako po ay tumatayo, Sister Cathy po, welcome lagi sa ating pong panalangin. At po, po sa nagdadalawang isip upang tayo po ay magpanalanginan. Po, at welcome din po sa ating kapatid na andyan po, Sister Nori. Salamat po dahil hindi aksidente upang hindi sa ating pong pag-join po dito sa ating gawain. Ako rin po hindi napakagandang pribilehyo po dahil tayo po ay nakapag-join dito po sa ating gawain. Kaya napakaganda po, mapalad po tayo dahil sa ating gawain sa araw-araw. Yun po. At bago po ako mag-umpisa, panalangin din po ako ng maiksing panalangin. Salamat po, Diyos, sa umaga pong ito muli. Nakarangalan ko pong muli na magbahagi ng iyong mga salita. Salamat po sa buhay po na makikinig at manunood ng mga salita po ngayon umaga po ito. Nangisan mo po ang aking pong dila upang ako po ay makapagbahagi na naaayon sa iyong kalooban. Salamat po. At kayo po ang aming maitaas at maparangalan. Ating tinig, ang aming pong marinig sa umaga po ito. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Po. Ang topic po natin ngayon ay pinagamagatan ko pong pusong mapagnasa at pusong dalisay. Ayan po. Napakaganda po, no? Mga pusong may pagnanasa at ang may pusong dalisay. Ano po? Minsan parang imposibleng mananatili ang ating puso na dalisay sa ating kultura. Halos lahat ay sexualisado mula sa video, sa games, sa pelikula, mga patalastas, sa billboard, nobela at magazine. Ano po? Hanggang sa halftime show, sa Super Bowl at sabi nga po, ang sex ay nanunukso. Ang sex ay bumibihag sa atin at ito'y nasa lahat ng dako. Ano po? Isa sa mga sikretong kasalanan ng puso ay ang pagnanasa. Ang pagnanasa ay isang puwersang psikolohikal na nagbubunga ng matinding pagnanasa sa isang tao o bagay po. Hindi lang tao ang pwedeng pagnasaan, pati po pera at kapangyarihan. Ano po? Ang pagnanasa ay kasalanan kahit nasa isipan lamang. Ano po? Dahil hinahayaan natin pamunuan tayo ng ating mapusok na damdamin. Imbis na kontrolin ang ating mga iniisip upang hindi ito humantong sa gawa. Sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 5 verse 28, ganito po ang kanyang sinasabi, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino man tumingin sa isang babae
na may pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Kahit ang pag-iisip lamang ng pakikipagtalik sa hindi asawa ay katumbas ng pangangalo niya. Ang pagnanasa ay isang uri ng pagtataksil gamit ang ating mga mata. Kapag tinignan natin ang isang tao, iniisip sila ng sexual. Hindi natin sila iginagalang. Ginagawa natin silang bagay, imbis na tao. Ang bawat isa ay nilikha sa wangis ng Diyos at dapat pahalagahan. Sabi po dito sa unang Samuel, chapter 16, verse 7, tayo ay tumitingin sa panglabas na anyo. Ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kung hindi natin matutunan kontrolin ang mga pagnanasang kaisipan, titigil ang Diyos sa pagkukumpensi sa atin. Sabi po sa Roma, chapter 1, verse 24, ganito po ang kanyang sinabi, kaya hinayaan ng Diyos sila sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso patungo sa karumihan upang kanilang lapastanganin ang kanilang mga katawan. Paano natin nilalapastangan ang ating mga katawan? Sabi po rito, sa una, kapag nagpapadala tayo ng mga larawan ng ating katawan na dapat para sa asawa lamang. At pangalawa, kapag pinupunan natin ang ating pagnanasa sa maling paraan, sa halip na sa loob ng kasal, kung sa mga kailangan, pinagkaisa po ng Panginoon ang mag-asawa. At ang pangatlo, kapag nakikipag-intimacy tayo sa labas ng kasal, ang mga bagay na ito ay may epekto sa atin. Magiging relasyon, kahit hindi pa tayo kasal. Ang mga alaala ng maling intimacy ay hindi nawawala kapag nag-asawa na tayo. Ang ating mga lihim na kasalanan ay may epekto lang sa atin, kundi pati sa taong pakakasalan o asawa natin. Sabi po rito, kaya't dapat natin ingatan ang ating puso na parabang sundalong nagbabantay ng kayamanan ng hari. Dahil tayo mismo ang kayamanang iyon. Malinaw po. Sabi po sa 2 Timoteo chapter 2, verse 22, kaya't layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at pagsikapan mo ang katwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga sumasamba sa Panginoon. Mula sa pusong dalisay. Yan po. Ang unang hakbang po natin ay layuan ang mga sitwasyon na nagtutulak sa atin sa tukso. Yan po. Layuan po natin ang mga sitwasyon na nagtutulak
sa atin sa tukso. Yan po, malinaw po. Kung mapatingin tayo sa isang taong kaakit-akit, iwasan agad, lumayo at ipaalala sa sarili na siya'y nilikha sa wanis ng Diyos at dapat igalang. Ayun po pala, napakalinaw po. Pag tumitingin po pala tayo sa isang tao na may pagnanasa, ito po ay isang kasalanan na po. Kaya, pag po tayo basta-basta tumitingin, ano na po, sabi nga po dito. At ang ikalawang hakbang po natin, ito po, hanapin ang Diyos sa panalangin at punuin ang isip ng kanyang salita. Sabi po dito sa awit 119, chapter 9, verse 11, paano mapapanatili ng isang kabataan ang kanyang daan na malinis? Sa pamamagitan ng pag-iingat ayon sa iyong salita. Buong puso kitang hinanap, huwag mong hayaan ako'y lumihis sa iyong mga utos. Ingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Yun po, malinaw po. Ang banal na espiritu ang magbibigay sa atin ng self-control. Yun po. Kung hihilingin natin, kapag tila wala tayong control sa isip o damdamin, maaari natin siyang anyayahan na tayo ang kanyang kontrolin. At kapag pinupuno natin ang ating isip ng utos ng Diyos, natututo tayong magmahal ng dalisay. Ang sabi po rito sa unang Pedro, chapter 1, verse 22, tayo'y nalinis na. Nalinis na ninyo ang inyong kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan tungo sa taus-pusong pagmamahalan ng magkakapatid. Kaya't mag-ibigan tayo ng buong sigasig mula sa pusong dalisay. Malinaw po yan, no? Mag-ibigan. Alin nga po ang utos ng ating Panginoon. At ang sabi pa po, tuwing sumusunod tayo sa Diyos, hindi lamang nagiging dalisay ang ating puso. Hindi natututo tayong magmahal ng iba sa paraan marangal at kagalang-galang. At hindi ba iyon ang paraan ng pagmamahal na hinahangad nating lahat? Napakaganda po. At sabi po rito, pag-isipan po natin ang lahat ng ito. Pag-isipan po natin. Sa una, saan ka madalas matuksong mag-isip ng pagnanasa? Sa una, saan ka madalas matuksong mag-isip ng pagnanasa? At dito po sa pangalawa, bakit mahalagang ipaglaban ang pusong dalisay ngayon? Ano ang nakataya kung hindi mo ito gagawin? Ano daw po ang nakataya kung hindi mo ito gagawin? Malinaw po. Yan po ang ating pong mga pag-iisipan.
ang pag-isipan, saan ka madalas matukso? Saan nga ba po tayo madalas matukso? Ano po? Sa pera po ba? Sa anong bang bagay? Sa sanlibutan ito? Kaya po, dapat po ba na kung tayo po'y matutukso, ito po ba ay kailangan ay ang mag-isip, sabi nga po, mag-isip ng papagnasa, sabi nga po sa pangalawa, bakit mahalagang ipaglaban ang pusong dalisay? Ngayon, ano po? Ano ang nakataya kung hindi mo ito gagawin? Ano po? Malinaw po sa ating pong mga inaral. Ano po? Tunay nga po na napakaganda po ng ating pong mga aral. Kung saan po tayo, ang ating nga po, ang pusong pagnasa at ang pusong dalisay, kung saan po tayo ngayon. Ano po? Meron po tayong maiksing panalangin po dito. No? Meron po tayong maiksing panalangin. Sabi po rito sa panalangin, Ama sa langit, tulungan mo akong igalang at pahalagahan ang mga tao sa paligid ko na nakikita kong kaakit-akit. Bigyan mo ako ng pusong dalisay at hindi mapagnasa. Kapag gustong magtagal ng aking mga mata, tulungan mo akong umiwas. Kapag naghihina ang isip ko, tulungan mo akong tumawag agad sa banal na espiritu upang bigyan ako ng pagpipigil sa sarili. Naway ang iyong salita ang maging lakas ko upang ipursige ang dalisay na pamumuhay. Sa pangalan ni Jesus, yun po, amen and amen. Yun po. At yun lamang po ang aking pong may babahagi sa umaga pong ito. Salamat po sa Diyos. Sa Diyos po ang kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen po, amen. Salamat po sa mga nakinig at sa mga nakarinig at nakapanood po ng umaga pong ito. Isang mapagpalang umaga po. Amen po. Salamat po. Glory to God po. Back to your Amen. host. Amen. Where are you, host? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabigat ng ating topic ngayon, ano? First time pa naman ni Sis Nori ngayon, ang topic natin ni Lustful Heart. Gulat siguro si Sis Nori, ba? Ang bigat naman ng topic natin. Pero, nandito po tayo sa, sa ika-31 days. It's a 40 days morning devotion po natin, na about transformation of the heart. Kaya naman po talagang ang mga topic natin, lalo na po nitong mga nakaraang araw, talaga pong pabigat ng pabigat at talagang palalim ng palalim, tunay na kinakalkal, dinidig, yung pinakakaibuturan na ating mga puso't isipan, sapagkat ang hangarin ng Diyos, tayo po ay makasama niya sa habang buhay. Subalit kung merong mga natitira dyan sa ating mga puso, how can we be with God? Amen po. Paano tayo makakasama ng Diyos? Samantalang ang Diyos ay napakalinis. Hindi siya maaari makapag-fellowship sa atin kung tayo po ay may maduming puso. Kaya naman, it's not what we do, it's not how we express our face, it's what inside our hearts and mind. Kaya mga kapatid, atin pong balikan dili-diliin. Let's reflect what's inside our heart and mind right now. Magpalinis tayo sa Panginoon. God, sorry. Alam niyo po yung mga pagnanasa na yan, hindi lang po yan sa mga sexual. Nagnanasa ka o naghahangad ka
na ang kapatid mo ay kunin na ni Lord. yun isa din yun, kapatid. Hindi lang po sexual desire. Akala natin puro mga, ay, ang ganda, ang pogi, ang ganda ng mata, ang ganda ng bibig, hanggang makasama mo sa panaginip. O kaya naman, inaatake ka talaga sa panaginip. Gamit talaga ng kaaway, kung sino man ang napapurihan mo, ano po. Napakatuso talaga ng kaaway, ano po. Pero, hindi niya nababasa, since hindi niya nababasa ang ating isipan, kaya lang niyang hulaan. Ano po, kung ano yung, syempre, sinong ini-scroll mo. Hindi ka naman, hindi ka naman stalker. It's just that, hindi ka stalker, social media. May bago na naman tayong, may bago na naman tayong salita. Ano po, ang dictionary natin laging nadadagdagan araw-araw. Ano po? Amen? So, sure, ano ba yon? Hindi naman medialist, medialor. Okay? So, atin po talagang ingatan, ano po, kasi kung ano yung palagi nating tinitingnan, ginagawa, yun po yung hinuhulaan ng kaaway. Tsaka siya din na magtutulak sa atin, tutuksohin niya tayo. Ano po, pero katulad nga ng naibahagi sa atin ni Chang, talagang anywhere ngayon is, na po talaga, lustful. Kahit mga bata, tontuwa pa mga magulang. Nakikita nila ang kanilang mga anak ay gumigiling sa social media. Ano po? They don't see yung pwedeng maging resulta nito paglaki nila. Ano po? Sabi po dito sa Kawikaan chapter 7 verse 25, huwag ibaling ang iyong puso sa kanyang mga lakad, huwag kang maliligaw sa kanyang mga landas. Kasi po talagang tukso sa paligid natin. Actually, hindi na siya tukso na maihahalimbawa, Kasi, normal na. Normal na siya. Dati nung tukso, layuan mo ako. Ngayon, hindi. Normal na po siya. Tanggap na ng buong sanlibutan. Mapababae, mapabata, lalakwe? Bababwe. Lalakwe. Tanggap na ng mundo. At natutuwa pa sila. Kaya nga kapag nag-post ka ng panlangit, walang parang ang bilis scroll, lalo na pag mahaba. Pero kapag pag nakita, ay, itong babaeng ito, ay, itong lalaking ito, kilala nyo pa ang pangalan, kaya nyo pang i-share, ina-admire pa kasi, grab, di po ba? Kahit na, ay, lang siya, gano'n lang naman. Ay, hindi siya bastos tingnan. Pero nakalabas pa rin. Di ba? Pero meron tayong tinatanggap, may hindi tayo tinatanggap, may nakaka-boring. Mas ayaw kasi natin ng nakaka-boring. Gusto natin yung we seek satisfaction. Satisfied tayo sa naririnig, sa nakikita. Yan yung na natin ngayon na hinahanap. Pagod ka na nga sa trabaho, yan pa makikita mo. Ay naku, wag na. Dapat yung alive. Diba? Kaya naman, tayo po ay, bumibigay na, nakikiayon na rin. Konti lang naman, slight lang naman, hindi naman talaga totally. Di po ba, dun tayo nadadaya ng kaaway. Yung mga maliliit na bagay na akala natin na pwede nating itrato na hindi naman to kasalanan. Yun, na unti-unti nasasanay tayo hanggang sa pagsanay na tayo yung kakaunti lumalaki. Kaya po yung ating faith unti-unti, imbis na yung faith natin natatransform, umaangat, baliktad po yung faith natin unti-unti na bumababa. At hindi po tayo pinilit hindi tayo by force, tayo mismo. We surrender gradually. Sana po baliktad ang mangyari. We surrender gradually to the Lord. Yung hindi natin magawa, yung paninigarilyo halimbawa, hindi natin magawang maiwan, So, unti-unti, gradually, until we, we give it up, surrender to the Lord. Pero dapat po, meron talaga tayong
meta. Goal. Ayan. Meron tayong goal, may purpose tayo kung ba't natin ito ginagawa. Let's be inspired na isang araw magagawa ko rin to. Unti-unti lang sa ngayon ganito. Hanggang sa hindi tayo magtumalikod kay God, kung hindi, harapin natin ang Diyos. Noong una, pasulyap-sulyap lang tayo kasi may usok pa eh. Di ba? Hindi pa, pasulyap-sulyap pa lang. God, teka lang muna. Kasi hindi ko pa maiwan eh. Nakakapit pa ako sa braso ng other ko eh. Di ba? Pero kapag unti-unti, at mapapansin po natin at makikita din natin yung mga kapatiran natin dito, lahat po tayo, meron tayong mga nakaraan, lahat tayo may pinagdapaan, hindi lang putik, kumunoy pa minsan, pinaghulugan, hindi lang butas, minsan bangin pa, and some of us are walking in the edge. Di po ba? Pero, ang pag-ibig ng Panginoon, igagay niya tayo. The journey from lust to purity. Igagay niya tayo. Kaya sama-sama po tayo. Kapit kamay sa jornada ng buhay natin. The journey that we called life. Hawak kamay po tayo. Huwag tayong bibitaw. Huwag tayong magpapabitay. Amen? Huwag tayong bibitaw. Sama-sama tayo mga kapatid. Walang perpekto dito at walang nagtuturuan. Remember, sabi nga ni Ching, Cheese Cotero, the moment you point a finger to someone, yung tatlo nakabalik sa'yo. So don't put a finger to anyone. Always reflect first in our hearts. Pero pag may pinakita sa'yo ang Panginoon, we are obliged to obey. So kailangan nating sabihin, kailangan nating mag-share, and kailangan nating mahalin, hindi kainisan o kaiyawan. Hindi tayo pwedeng mamili ng tao. Ito, konti lang ang kalaswaan. Ito, matindi ang kalaswaan. Kaya dito na ako. Wala pong ganon. Kailangan po natin walang pinipili. Let us shine. Hindi naman tayo ilaw na pag nagliwanag ka, ito wag mong sinagan. Ito wag mo sinagan. Hindi ganon si God. Kapag siya nagpaulan, kapag siya nagpasikat ng araw, to believer and unbeliever, sabay-sabay po yung nauulanan. Kaya kapag sumasabog ang Diyos ng biyaya, bakit kaya yung mga hindi believer maraming natatanggap? Baka naman kasi mas faithful sila, guys. Mas matindi ang faith nila sa atin, Talo tayo kasi tayo medyo pakieme pa pakieme-keme pa. May pakonting, sorry Lord, sige, konti na lang sasaluhin ko, nakaganon pa. Samantalang yung iba, tahasan na gumagawa ng kasalanan, pero pag sumabog ang Diyos ang biyaya, open arms talaga. Kaya matuto po tayo na alisin na natin yan sa ating mga puso't isipan. Yung mga humahadlang na yan, para dapat sa atin, nakukuha pa ng kaaway na ibibigay pa natin sa iba. Kaya, nowadays, saan ka man pumunta, talagang merong kahit sa TikTok lang minsan pag nakapatingin ako, uso na po ngayon ang shopping, di ba? May ipopromote lang na ganyan. Pero grabe talaga ang cleavage, eto. Po-promote mo. Alin dyan ba ang pinopromote mo? Yung nandito o yung nandito? Alin ba talaga? Pantawag nila ng atensyon, Isa minsan nilang, pang-attract ng customer. Ay, alam niyo po ito, dito talaga. Siyempre, mata ng tao saan pupunta, mag-i-stay yan dyan para manood. Kaya, wag nating paggamit ang ating mga katawan. It's the temple of the Lord. So let's respect it. And sasabihin natin na we invite Him. 'Di ba? Nasa atin siya. Kaya wag nating palayasin. Tayo din magpapalayas dyan. Let's treat ourselves with dignity. Oo, noon ganyan tayo. Pero ngayon, hindi na. I'm changed. Kahapon nga, di po ba? Nabaptize na si Achilles and Aquila. Praise the Lord. The newness. Grabe. Nakakatuwa si Achilles. Talagang napaluha siya at sabi niya deep inside may naramdaman daw siya pagbabago. Grabe, katuwa yung kanyang, karanasan. Amen? So, para po maiwasan natin yan, anong kailangan natin gawin? Bawas talaga sa social media.
Kasi kung ano yung palagi mong napapanood, palagi mong tinitingnan, kahit po hindi lang po mga sexual desires. Tingnan niyo po yung sino po yung mahihilig sa balita na manood. Sila yung may takot sa puso na number 1. Sila yung pag sinabing may bagyo, may lindol, sila yung unang nagpe-prepare. Sino po dyan ang may emergency kit na nasa door nila? Naalala ko nung sinabing meron dito sa Japan na parang yung malaking lindol na magaganap na nasabi na ko Sabado, ayan na. Talagang yung katrabaho ko sabi niya, ay hindi, talagang naghanda na siya. Kasi, paano ko? Sabi niya, yung mga mga passport nyo, talagang sabi niya, ilagay nyo na doon lahat. Nasa may pintuan na. Paano kung sa pintuan naganap yung sunog or whatever? Di wala na, nauna nang nasunog yung mga importanteng gamit mo. Saan ka tatalon? Sa bintana, di wala ka nadala. Kaya, hindi po natin alam. Alisin natin yung mga natin. Kung ano po yung palagi natin talagang tinitingnan, pinapanood. Lalo na, hindi lang po yan yung mga kanta din. Diba? Pag nakita mo ang bata mahilig sa rock music, the way he dressed, suddenly, mababago. Yung dating walang yung tenga niya, ganyan nakalaki ang butas. Diba? At pag lumaki na, palalakihan uli. Hanggang sa nakakita na kayo, nagaganyan na, kulang na lang, malapit na maging planggana. Ano po? Ganun na ang ilalagay niya sa kanyang tenga. Kasi, walang satisfaction po ang tao, kaya wag kayo magpapadaya. Pag si Taning, kinuha niya yung kuko mo, sunod daliri na, sunod kamay na, braso, kasama ng lahat. Hindi yan titigil, walang satisfaction si Taning. Tandaan po natin, ang tanging purpose niya is to rob, kill, and destroy. Wala na po siya. Maliban dito, wala na siyang ibang plano. Wala na siyang ibang purpose. Dito sa mundo. So, ano ang gagawin natin? Lagi tayong manalangin. Kapag nakakita ka na, pray. Create in me a pure heart, O Lord. Diba? Pagtingin mo, ay, ano ba naman to? Scroll up ka na. Ang bilis pong sumagot ng Panginoon. Tsaka makikita mo kaagad. Kaya bago ka manalangin ka na, bago ka mag-scroll, manalangin ka na, makikita mo, wala ka ng desire, tapos ganun ka na lang. Let's guard our eyes. Yan po yung mga, yung mga door ng kaaway, ang ating mga mata, ating ilong, yung 5 senses natin, yan ang ginagamit ng kaaway. Para tayo po ma-allure niya. Mata, ilong, bibig. Yan, mga gusto yan ng mga babae. Tenga. Tapos, sense. Kaya, ingatan po natin mga pinapanood, sinasabi, nilalanghap. Ngayon, may bago na. May bagong pabango. Actually, noon pa naman, meron talagang mga nakakatuksong pabango. Na tipong, pag ganun mo, lalo na ngayon, yung sinasabi nila, last week yata, pag-scroll ko ng TikTok sa TikTok, sabi niya sa TikTok ba o sa Facebook, na pag naamoy mo daw yung pabango, magkakaroon ka ng desire. Sabi niya dun sa babae, excuse me, what is your perfume that you're using? Sabi niya, really? Why? I want to buy that for my wife. Diba? Bakit? Para, diba, kaya, ingat po tayo. Be mindful. And kapag natukso po tayo, huwag naman tayong mag-guilty o kaya naman, sige na nga, total, nag-give in na ako, tuloy-tuloy ko na to. Hindi po. Let's confess. Stop. Feel the conviction na nagkasala ka, hate it, and then, confess. At mamuhay tayo sa grasya ng Panginoon. Wala pong perpekto dito. So, we need the mercy and grace of God na hindi nauubos. Kaya, samantalahin po natin because we're living in the grace period. Habang ang Diyos ay punong-puno pa ng biyaya, mapagpatawad, maunawain, lahat po we are living in the grace period. Kaya, samantalahin po talaga natin. Pag nagkasala tayo, confess agad para malinis. Kasi hindi natin alam kung kailan darating si Lord. At hindi rin natin alam kung kailan tayo malalagutan. When will be our last breath. Hindi natin alam.
Hindi natin alam kung kailan. Kaya yung katrabaho nga ni Ate Lily, anong ginawa? Nasa labas yata. Doon na. Yung last breath niya. Yung pamangkin ng asawa ko. Nagtatali lang ng sintas ng sapatos, ha. Yumuko. Wala na, hindi na nakatayo. Di ba? Yung last po na inatenan namin na 1-year anniversary ng kanyang death anniversary, hindi na po siya nagising. 21 years old. Di ba? Hindi natin alam when will be our last breath. Kaya, ano po, ang pag-ibig natin sa Diyos, wag natin i-objectify yung bang sa bagay natin ilalagak. Wag po. O kaya naman, mahal ako nito because of this. Wag nating gawing object kahit na wala siyang binibigay sa atin o wala siyang magandang ginagawa sa atin. Hindi natin alam, pinagpipray tayo niyan. Di ba? Di man ako niyan, hindi man ako pinapansin yan. Hindi man ako pinakausap niyan sa church. Di ba? Pero hindi mo alam, pinagpipray ka niyan. Hindi, magkakaiba lang talaga tayo ng character. Di po ba? Pero let's respect. God knows what's inside our heart. And what matters to God is our heart. Kaya, bayaan natin na kapag may nakita ka hindi maganda sa kapatid mo, panalangin mo. Bukas makalawa, ay, nagbago na si sis because God hears our prayer. Amen? So, wag nating husgan kasi hindi natin alam. Minsan, nakala natin nakangiti lang yan pero at the back of her smile, gabigat pala na, kasing bigat pala ng yung angkor talaga ng barko. Kaya pala hindi umandar-andar yung barko, ang bigat nung angkor. Ganun pala kabigat yung kanyang dinadala. Ayan, si Sis Nori, nakangiti lang yan. And thank you for, nagpalit talaga siya, nagputi siya, nakiisa siya, naki-one spirit siya sa atin, And naka-online talaga siya. Naka-online, naka-open cam. Maraming salamat. Hindi ko po nire-required ang lahat. So, pwede lang. Kasi wala siyang work. Amen. Kaya kaya niya. Amen. Kaya salamat sa Diyos. Amen po. God has a reason for everything. Tandaan po natin yan. But, God's love also, hindi lang po tayo sa tao. God's love also, do not objectify. Hindi naman binibigay ni Lord yung panalangin ko So, hindi po ganon. Hindi ibig sabihin hindi na tayo mahal ng Diyos. Baka nga kaya hindi ibinigay dahil mahal tayo. Paano naman kasi hinihingi mo pag nanasa lang. Talagang hindi yan ibibigay ng Panginoon. That's how He loves us. The way we love our children. We don't give to them what they want. Kasi alam nating hindi pa o hindi pwede para sa kanila. Amen? So, wag daw po nating ibaling ang ating mga puso sa mga bagay na ganyan, mga likong landas, mga maling kaparaanan at gawain. Matthew chapter 5 verse 8. 5:8 po, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Hallelujah. Si Moses, ang nakita lang niya, likod lang. Pero pagbaba niya sa bundok, talaga nagliliwanag na siya. The glory of the Lord. Pero daw, sabi nga po, kung sino yung makakakita, may malinis na puso, makikita daw natin ang Diyos. Amen? And pag nakita mo siya, ibig sabihin, sumalangit ka na. Amen? At napunta ka doon kasi malinis ang puso mo. So, makikita mo na siya. Amen? Kaya alam niyo po yung iba, desire nila na matapos na. Kasi matapos na yung paghihirap nila sa mundo. Kasi alam nila, there is a great glory that awaits them. Pero wag mong pangunahan yung araw ng iyong pamamaalam, kasi hindi liwanag ang makikita mo. Wag natin pangunahan. Hayaan natin ang Diyos. Kung anong tinakda niya, sumunod lamang po tayo. Amen? Hallelujah. Purihin ang Diyos. Tayo po ay, manalangin. At nawa po talaga ang ating mga natututunan ngayon, talaga namang tumanim sa ating puso at maisabuhay natin. Tandaan natin, 1 Samuel 16:7, man looks on the outward appearance, but the Lord
looks on the heart. Kaya, it doesn't matter what is our looks. Ano po? Ang mahalaga, yung ating mga puso. Because God always looks on the heart. Kaya po, do not give in to whatever the world's offer to us. Wala po yan. Katiting lang yan, kapiranggot lang yan sa naghihintay na sa atin sa langit. Let's pursue what's heavenly. Dahil yun po, ay grabe. Hindi talaga hindi mo mai-describe in words at walang katapat talaga ang naghihintay sa atin sa langit. So, let's us not negotiate our salvation. Ano po, sa kaaway. Sis Nori, maiba lang po ako. Nakapag prayer of acceptance ka na po ba? Yung prayer of acceptance, hindi pa po. Ate, kahapon po, sasakyan. Ay! Kasi naramdaman po niya na ayun, parang nabaptize siya ni Holy Spirit. Wow! Ay, so nag-pray kayo, Sis Karen? Sige, mas okay po sige pag-pray Monday. If ikaw na lang mag-pray. Basta may testimony po siya about baptism. Parang nabaptize siya ni Holy Spirit. Wow! Ang galing! Praise the Lord! Kaya wala akong friend niya pa. Ang ganda. Sarap kahapon. Nakita na nabaptize siya ni Holy Spirit. Grabe naman. Naiiyak naman ako. Abay, ganun. Ganda po niya. Ganda po niya. Ang ganda po niya. Amen. Okay. So, naniniwala ka naman, di ba, na si Jesus ay namatay sa krus, di ba? At para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, di po ba? Amen. And he was buried. Totoo siyang namatay, ha? Inilibing, di ba? Naniniwala ka naman doon. And after 3 days, he rose again. Amen. At naniniwala ka rin na siya talagang ating Panginoon at tagapagligtas. Oo naman. Amen. The only Messiah that comes from the Lord. From heaven pala. Amen. So kung ganun, tinatanggap mo siya na maging Panginoon, tagapagligtas mo. Oo po. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya po Purina. ate, kahapon nga po yun, di ba, nung yung basta totoo lang po, hindi na ako i-invite kahapon ni Karen. Ako lang po yung kusang loob ko na, kasi parang gusto ko pong pumunta. Kasi Katoliko nga po ako, di ba? Yan po, naiiyak. Ayun. Tapos, kahapon po, nung sinabi ni Pastor na sino daw gustong magpapabaptize ko yun, gusto ko po, yun sa puso ko gusto. Pero yung isip ko naman, wala akong dalang damit. Alam niyo po ba, nung nagtanong si Pastor noon, napaisip ako, mga wala tong dalang damit. Paano to? Yun agad naisip ko din. Yun po yung nangyari sa akin kahapon. Pero sa sa puso ko, gusto ko. Kasi nga, yung narinig ko din yung binasa yung kay Jordan na pumila si Lord. Pumila siya na, bakit kailangan niyang pumila? Di ba Diyos siya? Ibig sabihin, hindi siya yung mapagmataas na tao po ba? Ayun. Yun po nangyari sa akin kahapon. Talaga. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Thank you, Lord po. Amen. Ayan, sige. Sabi po sa sa Romans 8:10, basahin natin Saan na 'yon? Basahin natin Romans. Lahat po talaga tayo, lahat halos nagki-claim kilala nila ang Diyos. Po? Pero sabi sa Romans 8, ayan, 10, asa na yan? O mali. Sa 10:8 tayo. 10:8. Ayan. Gawin kong Tagalog. Mas maganda pag Tagalog. Change natin sa Tagalog. Ayan. Sabi niya dito, sa mga taga-Roma, chapter 10, verse 8. Basahin natin sa 6 para mas maganda. Ngunit sinasabi ng pagiging matuwid na batay sa pananampalataya ang ganito, huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit? Ito ay upang ibaba si Kristo. 7.
O sino ang mananaog sa ikailaliman? Ito ay upang iakyat si Kristo mula sa mga patay. Ngunit ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, nasa iyong bibig at sa iyong puso. Ito ay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral, sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso, ang tao'y nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya't naliligtas. Amen? Kaya nga po, nagkakaroon tayo ng acceptance prayer. It's a very simple act that requires a lot of faith and courage. Na i-confess ito sa harap ng tao na, kasi sa kapanahonan nila noon, pag sinabi mong naniwala kang nabuhay siya, talagang it's a blasphemy. Di po ba? Pero ngayon, malaya nating na ipapahayag yan. And since naniniwala ka and you can repeat after me para po sa acceptance prayer. Ayan. Ito po ay public confession na nagagawin natin, na i-confess natin yung ating pananampalataya. Amen? Tayo po ay manalangin. So, tawag nito, repeat after me. Kailangan ikaw mismo mag-confess. It's just that ngayon, since it's your first time, you can repeat after me para hindi ka naman ma-pressure kapag nagsarili ka. Okay, so just repeat after me. Ano po yung sasabihin ko din? Uulitin mo lang yung sasabihin ko. Amen? Hallelujah. Ama naming nasa langit, Hallelujah, Ama namin nasa langit. humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan kong nagawa. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Sa isip, sa puso, at sa gawa. Sa isip, sa puso, at sa gawa. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap po kita bilang Panginoon na tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At huwag niyo pong hayaan At huwag niyo pong hayaan na ako mismo ang humiwalay sa iyo ang humiwalay sa iyo at magbura ng pangalan ko. at magbura ng pangalan ko. Samahan po ako ng banal na Espiritu Samahan po ako ng banal na Espiritu sa aking paglakad araw-araw sa aking paglakad araw-araw. bilang bagong Kristiyano Bilang bagong Kristiyano at mamuhay na kasama ka. at mamuhay na kasama ka. Amen. Amen. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus ang aking panalangin. Amen. Amen. Thank you so much, Lord, O God, sa buhay ni Nori, O Lord, na nagpalinis ng kanyang mga kasalanan, na tumanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Mula sa araw na ito, Panginoon, lalakad siya kasama ng banal na Espiritu according to your will. Hawak kamay, Panginoon, siyang lalakad, Panginoon. Hindi mo siya iiwan like you promised, O God, that I will never leave you nor forsake you. Tapos na ang karumihan ng kanyang nakaraan, ang bigat ng kanyang nakaraan. O God, lahat ng bigat nito, no more argument, O God, na maaaring ibato sa kanya ng kaaway, sapagkat nagpalinis na siya sa iyo, nilinis mo na siya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, O God, sa araw na ito. Tunay nga po nagdiriwang ngayon sa langit, sapagkat sabi mo nga, over one soul who repents and goes back to you, O Lord. Talaga pong nagkakaroon ng piging sa langit, at tunay nga na tumatayo ka sa iyong trono
upang tanggapin ang kaluluwa na nagbabalik loob sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ni Sis Karen, Panginoon, na ginamit mo, nagtiyaga, Panginoon, talagang nanalangin, nagbasa ng Biblia sa kanya, nagpaliwanag, na binigyan mo ng gabay ng Banal na Espiritu upang, Panginoon, matanggap ni Nori, Panginoon, at maganap ang araw na ito. Maraming salamat po, at ang kanyang bagong misyon ngayon ay kung paano mo siya, Panginoon, inabot, binago, Panginoon, ganun din ang gagawin niya sa mga mahal niya sa buhay, kaibigan, kakilala, na kanya makakasalamuha, sapagkat ang iyong biyaya ay para sa lahat. Maraming salamat din po, Panginoon. Tuloy ko na po sa closing prayer. Maraming salamat po sa aralin namin ngayong umaga, Panginoon. Saving us. You want to save us from this lastful generation, for this lastful days, O God, na ipinapakita sa amin ngayon na ginagawa na parang normal na ang lahat ng bagay. Hindi na itutukso. Ito na ang trending ngayon. Ito na ang panahon na ginagalawan namin, na kami ang nahuhuli kapag hindi kami marunong sumabay. It's a big lie of the enemy, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy mo pa rin kaming inaabot sa kabila ng kahinaan namin. Sa kabila, Panginoon, na ilang ulit kaming nadadapa, ilang ulit kami nagkakasala sa isip, sa gawa, Panginoon, at sa aming mga puso. We are always subject to error, O God. Tanggap po namin iyon. And while we're living in your grace period time, O God, habang may chance kami, Panginoon, help us, O God, to really change our mind, the way we think, O God, ang aming mga puso, na hindi kami madadaya ng kaaway, Panginoon, sa mga bagay na mga makamundo. Turuan niyo po ang aming mga puso na hangarin ang mga bagay na panlangit, upang kahit anuman ang nasa paligid namin, hindi kami matutukso. Ito man ay karangyaan, pagmamahal, atensyon, Panginoon, time, O God, na hinahanap namin, na hindi namin matagpuan, na akala namin hindi mo kami napapakinggan, hindi mo ibinibigay sa amin ang kasagutan, but your answer will always wait and yes. Pero kapag hindi pa panahon talaga, Panginoon, hindi namin ito matatanggap. But thank you, Lord, nandito po kami, Panginoon, ang aking mga kapatid, O God, 15 souls, O God, na humihingi, Panginoon, sa iyo ng biyaya at awa, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Your love is not an object, O God. Hindi po namin ito kailangang makita. Kailangan po namin itong paniwalaan. Hindi rin ito emosyon na kapag hindi namin naramdaman, hindi kami magpapatawad, hindi kami magmamahal. It doesn't have to be an emotion. Love is a conviction. Why? With faith, by faith, gagawin namin ito, Panginoon. Ibibigay namin ito sa ibang tao because you show us how to love with compassion. Hindi po, Panginoon, with emotion, but compassion, knowing the right purpose kung paano namin sila mamahalin at kung bakit namin sila mamahalin, and why we're living in our purpose, O God, the Great Commission. Kaya kami nandito sa mundo, kaya kami nandito sa Japan, sa Amerika, sa Canada, sa Hong Kong, sa Kuwait, O God, anuman lugar kung saan mo kami nilagay, we have a purpose. And all the things that we've gone through, lahat ng mga hurdles na aming na pagtagumpayan, the hindrances, mga closed doors, O God, na binuksan mo para sa amin, O God. Lahat ito, Panginoon, you orchestrated them, O God, for us na makarating hanggang sa kinalalagyan namin ngayon. Kaya naman nakayanan namin hanggang ngayon, Panginoon, because of your help, because of your guidance, because of your love to us, O God. Kung paano mo iningatan ng mga Israelita noon, pillar of fire at night and the clouds in the morning, O God, na nag-guide sa kanila, ganun mo din po kami ginaguide ngayon. Kaya naman, nandito kami, Panginoon, nagpapakumbaba, Panginoon, humihingi, Panginoon, na huwag kaming madala, Panginoon, ng the desires, the lust of our flesh, O Lord, at sa mga nakikita at naririnig, Panginoon. Strengthen us, guide us by the power of the Holy Spirit. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray, O Lord. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord.
andito po ba si Ate Eden ng Japan? Nakita ko, let's join the call. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po. Dito nga. Welcome po, Ate Eden ng Japan. Ayan, si Ate Eden, si Litz sa Nagoya po yan. Amen. Thank you so much, Chang, Emily, at maraming salamat sa bawat isa. Ano po? Tunay nga po na napakabuti ng Diyos at merong isang kaluluwa na nagbalik loob sa Kanya. Nakakatuwa, no? Alam niyo po, pagtanong talaga ni Pastor kahapon kung sino pong gusto magpabaptize, unang pumasok sa isip ko, damit. Kung meron man ang inisip ko kaagad, damit. Ano kaya isusot nila pa kaya ano? Pero syempre marami naman damit si Pastora. Kung naging forceful ka kahapon, o di, may bagong damit ka. May bagong lumang damit. Amen. Pero salamat po sa kabutihan ng Panginoon. Tunay nga. Lahat po may perfect timing kasi matagal na din po yan si Nori na naiimbita. Natatawag. Pero pag may time te. Ganyan ang niyan. Pag may time te, oy yung gano'n. 'Di ba? Pero pag oras mo na talaga, hindi ka na makakatanggi sa Panginoon at ikaw na mismo talaga ang lalapit sa Kanya, magre-respond sa Kanya. Kaya, salamat po at napakahalaga talaga na magtanim tayo dahil in due time, magbubrot din yan. Lalabas din yan. Sisibol din. Ayan, nakita mo yan? Kita mo yung yan? Yung kapatid nating yan? Ayan. Talaga. Ayan po, sa hindi nakakaalam, dati po silang mga trainee. Si Sis Karen, batch 2. Batch 2. Si Sis Nori is batch 3. And si Sis Maridel, batch 9. Ayan. Mga nakasama ko po sila sa trabaho. Amen. Kaya, salamat sa Panginoon. There's a purpose kung bakit kayo dinala ng Panginoon sa Japan. Sa Japan pa talaga kayo na-save. O, diba? Ang galing. Hindi daw kasi kayo masave sa Pinas kaya dinala kayo dito sa Japan. At dito rin kayo ihahayo. Amen? Hallelujah. Si Maridel, medyo na-segue konti, pero babalik din siya ni God dito sa Japan. Ang plano ng Diyos ang matutupad. Amen? Hallelujah. Ayan po, maraming salamat. Welcome to the family of God. Malaking pamilya po tayo. Ayan, pakilala ko sa iyo. Ito po yung nakikita mong Mary Grace. Ano po yan? Nasa Amerika yan, nasa Amerika. May kapatid ka na sa Amerika. Ay, Bicolana din yan. Opo. Si Sweetie, ikaw, saan ka nga sa Bicol? Sa yung Sorsogon si tatay. Uban. Si Sweet. Mama ko Camarines Norte. Ay, talaga palang tayo palang si Tuy ang Nauna sa Daet. Bago dumating ng Daet. Saan? Kasi Daet kami Santa Elena. Santa Elena. Hindi ko alam. Hindi ko gawa ng... Hindi naman ako nakapunta po ng Bicol. Yung tatay ko taga Bicol sa Sorsogon. Sa Uban, Sorsogon. Ay yung mama mo? Purong Tagal. Ganun ba? Sariaya, Quezon Province. Okay. Ayan. Ay, wala si Sis Mais yun. Taga Quezon yun. Ayan. Tapos, si Chang Emily, sa po yan? Baka magkamali ako. Hindi ka marin. Ay, ano nga ba yun? Chang Emily, saan ka na nga? Nueva Ecija. Ayun, Nueva Ecija. Parang Nueva Vizcaya ang nasa isip ko. Nueva Ecija, thank you. Ayan, Nueva Ecija. Ayan. Si Ate Ana, taga bundok yan ng Mount Fuji. Malapit siya doon. Tapos, si Sis Marie. Eto, malayo to, Sis Marie. Saan ka na nga, Sis Marie? Grabe, makakalimutin na ako. Ay, hindi po namin... Ikaw po. Hello po, magandang umaga po sa Good lahat. morning. Congratulations po, sis. Ulit pangalan, Nori. Loli. No, Nori. Nori.
Congratulations po, Sister Rory. Sister na siya, sister po. Congratulations po, Sister Rory. Taga-Yogoken po ako. Taga-Yogoken po ako sa Japan. Hyogo. Ayan, Hyogo. Malayo pala. Yogoken po ako. Sa unahan pa ng Osaka, sa unahan pa ng ano doon, sa marayong lugar. Marayong lugar. Ayan. Ate Janet, maraming salamat po pala sa prayer. Amen. Salamat din sa pagtiwala mo kay God. Talagang acceptance prayer is a simple way, pero alam niyo po, nagkagulo na sa mundong spiritual ngayon. Naglalaban-laban sila. Wag kang alam niyo po, pag nakikita natin, alam niyo minsan, pag ako gumagana yung imagination ko, iniisip ko yan kung paano sila naglalaban-laban dyan sa mundong spiritual, ano. O kaya naman, sa paligid natin, ano, ang dami nagsusulsul ng mga kung ano-ano, anik-anik, di ba? Tapos, mapapagtagumpayan mo. Tapos, biglang pag amen mo, whoosh, yung mawawala lahat. Ay, ang ganda. Alam niyo, dapat ganun tayo mag-imagine. Kaya pag nakikita mo yung kapatid mo na nagsasalita ng hindi maganda, imaginein mo na ang daming maiitim na kung ano-ano dyan. Kaya, i-rebuke mo na, palayasin mo yung maiitim na nanggugulo dyan. Huwag ka manginis dyan sa kapatid mo. Ano po? Huwag mong kainisan yung taong yan. Naku, nadadala na naman ang bulong ng kaaway. Kaya i-rebuke mo, lumayas ka, ganon. Pero ayokong hingin kay God na makita ko yan. Hindi ko hinihingi. God, ayoko makita. Kasi baka mamaya hindi ko may pag-pray, tumakbo ako. Di po ba? Ayoko i-dare yung sarili ko. Pero alam ko hindi ko naman yung gagawin kasi nga andyan si God. Pero no one knows. Ayan. Tapos si Ate Ging, nakita mo na. Si Sis Eden, taga Nagoya. Ayan. Si Eden pala, si Litz. Ang kanyang screen name. Screen name. Si Rhea, taga Santa Ana. Ayan, Santa Ana. Sa Manila po, ano. Ging taga Davao. Oo, yan. Oo, nakita naman niya kahapon yan eh. Ito si Sis Cathy, nakita mo rin yan kahapon, di ba? Salamat sa Diyos. Malapit lang din yan dito sa amin. Tapos si Sis Maridel, ganda ng bahay, hindi po yan filter, hindi yan background. Totoo yan. Abay, ganun eh, no? Ayan, si Sis Marie. Si Sis Maria, yung Nali, si Sis Maria po yan. Yung pinakamaganda kahapon sa amin. Ay! Sasabihin ko, sinabi ko ng pinakamaganda, nag-open cam. Sabihin niya, sinungaling ako. Joke. Ayan, si Ate Lily. Ayan, kapitbahay ko dito. Nakapunta po kasi siya sa church kasama ni Sis Karen kahapon. Ayan. Sis Magali. Ayan. Pakilala ko si Sis Magali. Kasi wala si Sis Karen eh. Si Sis Magali ang nandito. Ayan po. Ayan. Welcome to the family of Christ. Wala po yung iba. Pero as days goes on, makikilala mo din po sila. Ano man, sa mga taga-Pilipinas po, salamat. Kasi si Brother Paz nag-text sa akin. Ang daw po wala silang, Wi-Fi. Internet connection nila may problema. Kaya, pasensya na daw po. Lalo na ngayon, may bagyo po, Chang, darating po ba? May parating? Na naman? Ay, nako. Ayun, maraming salamat. Sige po. Balita na naman po. Meron na naman pong balita. Alam mo, kapatid, Sister Nori, siya ko lang po, nung Sabado, meron din po kami pinatanggap na ganyan, 2 kaluluwa. Doon po sa aming gawi, doon sa malapit sa bundok. 2 pong kaluluwa na nangangailangan ng panalangin. May mga sakit po sila. May mga sakit. Sabi nga po ng pastor, bakit kung kailan kayo may sakit, saka kayo lalapit sa Panginoon? Huwag na tayong hintayin. Kaya yung pong gawain namin na Saturday, 5 po ang gawain ko ng kapatid. Wow. Nori, kaya huwag tayong maghinayang sa oras natin. Kami po, kanabot po kami ng gabi. Pati dito sa Laspo, dito sa church namin. Pati yung gawain dun sa DSNI. Ako po, salamat po sa Panginoon. Kaya, itong pong cellphone ko, salamat. At lumalaban kahit chat-chats ko po yan para meron po akong magamit. Kaya,
praise God po sa cellphone ko rin po at sa Panginoon na ginagamit. Dahil po, kapares mo po, Sister Nori, na may tumanggap din po sa atin nung Sabado. Kaya po, talagang napakabuti po. Dalawang kaluluwa, pinatanggap po ng aming pastor po. Tumawid pa po kami doon sa Sapa. May tubig. Opo. Basa po kami. Pero ayos lang po yun. Basta ang Panginoon po ang ating po. May mga kaluluwang naghihintay na nangangailangan ng kaligtasan at ng galingan po nila. Ano po? May mga birthday, ganun po, mga bata na pinag-pray po. Bali, ano nga po, ang aming gawain. Kaya po rin po ang Panginoon, Sister Nori, ano po ay amin na po, kapatid sa Panginoon. Welcome po. Salamat po. Salamat po sa pag-welcome. Yes, ayan. Meron ka ng nanay uli. Nadagdagan. Hindi naman pala nanay, Chang lang. Baka tayo masisante ni Chang. Nagtaon na po kayo, Sister Nori? Po? Nagtaon na po kayo? Ano po? 27. Nagpabata pa. 37. 10 taon ang binata. Ako po ay mag-56 na po ako, si Chang. Bata pa, Chang. Mga kapatid ko. Bata pa. Tiga pa lang. Kapatid talaga. Ako ay 56 na po sa 17. Di halata. Biyaya po ni Lord talaga. Buhay po natin. Patuloy po tayo magpagamit, sister. Huwag po tayo magsawa. Opo. Amen, amen. Ayan, maraming salamat. Welcome to the family of the Lord of God. Ayan, sino po ang may nais pa magbahagi? Nais magbahagi po ngayong umaga. Ate Karen. Si Sis Eden, nasa napunta na sa live si Sis Eden. Hindi siya makakapagsalita. Iparing natin. Para makabalik sa atin, nalaglag yata siya. Ay, nag-blurred naman yung aking Amen. Tungkol, pwede na mag-share? Yes po. Welcome. Tungkol nga po dun sa topic natin kanina na sabi nga na talagang nagiging natural na ang mga gospel na gawain. Kasi nung isang araw lang yata, nakakita ako ng ini-interview na babae. Konting lang Sorry po. po, may commercial. Nakakita ako ng ini-interview yung dalaga. Ang ganda. Siguro nasa 20 na siya. Grabe, ang sagwa ng topic. Grabe, sabi ko talagang hindi lang one time na ito nangyari. Kahit sa Boy Abunda, nakikita ko, biglang ang mga interview talagang literal na tungkol doon sa SEX na kesyo. Magaling ako dyan, ganyan. Kaya kung makipagsabayan, sabi ko, grabe, ganito ba talaga, nilalathala na. So talagang, talagang makikita po natin, tayo po mismo makakakita na sa halip, ultimong mga vlogger po, ang mga mag-asawa, ultimong mga video nila, talagang mga may biro, pero malilisyoso pa yun. Mamalisyoso. Hindi ko masabi. Malisyoso. Yun, malisyoso. So, talagang doon mo makikita na, wow, talagang, sabi nga po, pasama na ng pasama ang mundo. Talagang pasama ng pasama ang mundo. Marami po tayong mapapansin na bakit ganito, ang sabi ng ang karamihan, bakit ganito, ano ba nangyayari na sa mundo? Well, kung tayo po malayo sa salita ng Panginoon, nanonood lang tayo sa nangyayari sa paligid. Pero kapag po tayo may alam sa salita ng Panginoon, nauunawaan natin ang mga bagay-bagay na nangyayari. At ito ay isang hudyat na pagpapaalala na
malapit na po talaga ang pagbalik ng Panginoon. Kaya wag po tayo magugulat dahil marami na po talagang mga, when it comes to topic sa last, ay ang dami po talagang nakakalat na ganyan sa mga vlog ng mga tao, mga vlogger na ganyan, mag-asawa pa, or mismo TV show pa yun, ha? Hindi ko kilala yung lalaki, hindi ko rin kilala yung bata. Lalaki yung interviewer, babae yung guest, at nagkwento siya ng kwento na nababanguhan nga daw sila sa akin. Sila? Sabi ko, sila? Oh my God, sabi ko, ganun ba talaga na? Diyos ko, nakakapangilabot. Talagang, di ba, kung tutusin, dati hindi pwede sa atin yung ganyan. At talagang huhulihin, ganun. Yun noon, ganun noon eh. Huhulihin yung mga ganyang malalaswang programa. At issue na yung malaki. Ngayon, hindi na po. Grabe, hindi na. Kaya, nakakapangilabot, sabi ko, Diyos ko po, talaga bang? Kasi, kung ikaw ay isang ordinaryong nakikinig, isang komentor, away yan eh. Debate yan eh. So, kaguluhan, kaya wala tayong magagawa kundi iwasan and huwag na tayong mag-comment dahil ipaliwanag man natin na ipaliwanag yan, hindi naman nila mauunawaan, lalo na hindi naman sila believers ng Panginoon. Kaya, ngayon na-share ko lang po talaga na when it comes to last na talaga, ang dami pong nakakalat ngayon sa internet. Grabe. Yun po ang aking maisishare na be alert nga po tayo na sana wag ang ating mga anak ay makakita ng ganyan. Nasa internet po yan. At kahit ako, takot ako na baka makakita ang aking mga anak. Hindi ko alam. Hindi ko laging hawak ang kanilang oras. So, panalangin nga po. Panalangin at wag ranasin ng ating mga anak. At huwag po tayo magugulat dahil talagang nagpasama na nga po ng pasama ang mundo. Kaya panalangin din na lang na po natin yung mga mag-anak natin o sino pa na sa halip na sila ay maligaw ay mapalapit. Kasi ultimo mga kamag-anak natin, kahirap pero nasa pagkilos po yan ng Panginoon. Natin, parang ipanalangin, ipagbahala natin sa Panginoon para kumilos ang Panginoon sa kanila at magbukas sila ng puso sa ating Panginoon kasi kailangan may nagre-response din. Kailangan yung puso natin bukas din sa Panginoon. Kaya yun po, ang ating topic nga po, it's about lust. Yun po ang aking isang experience na psyching. Psyching, it means lately na nakita ko po talagang very alarming. Kaya tayo po ang nakakaalam kung anong puso ng Panginoon na gaya nga po ng topic natin ngayon, huwag tayong maan sa last na yan. Sa mata po nagsisimula ang ating tukso kung paano natin nakita at paano natin ito tinanggap at paano natin ito iwawaksi. Kaya ingat po tayo and panalangin nga po lagi. Hindi po tayo banal, hindi po tayo perfect, pero yung magkaroon po tayo lagi ng puso na God na tayo laging humihingi ng pagsisisi or pagbabago kasi pagsisisi is hindi lang po pag-iyak, hindi lang po panalangin. Indeed. Hallelujah. Panalangin, yes. Pero kailangan po na may nababago. Ang tunay na repentance po nga daw ay ang pagbabago. Hindi lang sa salita, kundi may gawa. Kaya tayo po talagang manatili sa ating Panginoon at ika nga po magparami tayo ng mga salita ng Panginoon dahil ako po naniniwala na talagang ang salita ng Panginoon na nakakapagpatibay sa tao, nakakapagpatibay sa ating soul. Nagkakasala tayo dahil dahil tayo'y tao lamang. Pero yung manatili tayo at hangarin ang salita ng Panginoon, ay talagang tayo itutuwid ng Panginoon. Kasi nga, ang mga nanampalataya na sa Kanya at ang mga tumanggap na sa Kanya ay parang niebe na Kanyang lilinisin. Amen. Kaya Hallelujah. salamat sa Panginoon sa mga gawain natin ganito. At syempre, salamat tayo dahil sa mga ginagamit ng Panginoon sa ating mga leader, sa ating mga sisters na tayo na andito, magkakasama tayo dito. Salamat sa Panginoon dahil ang bawat isa po ay may purpose sa isa't isa.
kanya-kanya po tayo ng mga karakter, may masasaya, may mahihinhin, merong tahimik, pero lahat po yan ay pinagpapala sa atin ng Panginoon. Kanya-kanya po ng connection sa atin. Kaya manatili po tayo sa Panginoon. At kung nakakaramdam tayo ng parang katamaran, human nature po natin yan, pero tayo ang lalaban. Battle natin yan. Amen. Yan po. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Amen. Very well said. Ano po? Hindi talaga emosyon, hindi pag-iyak ang pagsisisi. Kung hindi, it takes a lot of courage and action talaga. Pero wala naman pong nangyayari overnight. Tinanggap ko ngayon si Jesucristo, bukas, wow, I'm a perfect. Wala pong ganun. Kaya, wag din tayong mag-expect na tumanggap na yun Kristyano na, nabaptize na. Wag naman din tayong ganun. Kasi, kami po ay 20 years in the making. Meron po dyan kaming ganun talaga. Ayan po, ako po ay ilang years ako in the making. Nung ginawa. At hanggang ngayon patuloy na wala pong perfect. Kapag ikaw ay kinuha na ng Diyos, ibig sabihin tapos na yung oras mo. Baka siguro sinabi na ng Diyos, wala ka ng pag-asa. Yan na yung pinaka-the best mong magaganap. The more na tumagal ka dyan, magkakasala ka pa, kaya tama na. Tama na. Kukunin na kita habang pwede pa. Amen? So, habang binibigyan pa tayo ng chance ng Panginoon, di ba kapag gumagawa ng sword, pinupukpok ng pinupukpok, dadarang sa apoy, pupukpukin na naman. Pero pag nakita niya, ay ano ba naman to? Wala ang pag-asa to, hindi to magiging magandang kutsilyo. Tapon, tutunawin na uli. 'Di ba? So, wag naman nawa na mangyari sa atin 'yon. Amen po. At habang binibigyan tayo ng chance, tayo po ay sumunod. Amen. Sige po, mga kapatid. Sino pa po ang may time at nais magbahagi? Amen. Hallelujah. Salamat po sa pagparingalobat po ako. Thank you po. Share ko lang po yung talaga po yung pag nanasa, hindi lang po sa sarili yan, pati na din po naglalangkay-langkay, ibig sabihin po nagdudugtong-dugtong na kasalanan sa mga tao po. Halimbawa po, di ba, pagka yung isang tao, umari po meron siyang sa pananamit niya, kita po, di ba, yung masisela niyang katawan, hindi lang po yung katabi niya, po, kunwari, hindi nananahimik lang naman po, tapos dahil doon nagkakasala po siya, di ba po? Kaya po minsan, di ba po, dapat sa sarili natin, pag nagsasabi po tayo sa ibang tao, halimbawa, kunwari, hindi po ako makapagdamit ng mas maigse or mas kita po yung mga maselan. Kasi po, pag sinabihan ko po yung mga pamangkin ko, halimbawa po, sasabihin ko na, huwag kayong magsuot ng ganyan kasi baka kayo pag nasahan ng mga tao dyan sa labas. Pero po, ako, nagsusuot ng ganon, hindi ko po sila masasabihan. Kaya po, nag-uumpisa din po talaga yan sa sarili. Tapos, wag po natin pagkasalain yung ibang tao na nanahimik din po. Kaya, nagkakaroon po ng kasalanan din po. Yun po yung napansin ko. Tsaka po din dun sa pagiging pagnanasa po sa pera, sa karangyaan, yung nangyayari sa Pilipinas, talaga naman po. Dahil lang po doon sa kagreediness ng mga tao na yan, yung ibang tao nadadamay po, nagagalit na po sila, hindi naman sila, nananahimik sila, nagbasa lang po sila ng kanilang, sa cellphone nila, sa online, ay di ba po, nagpunta po doon, at pinagbabato na po yung so nagkakasala din po, hindi lang po isa, dalawa, marami pong tao. So, nagdudulot po pala yan talaga ng kasalanan, hindi lang marami po kapahamakan po ang inaaabutan ng kasalanan na ganyan po. Kaya po, talaga po, kailangan ay lumapit po sa Panginoon, lagi pong magbasa ng salita niya para po maging guide po natin kung ano pong dapat po para di po tayo naputok. Yun lamang po at thank you po. Amen, amen. Hallelujah. Kaya, bago magsalita sa iba,
self-check. Amen? Ayan. Salamat Sis Eden, nakabalik ka. Nakabalik ang ating kapatid. Sige po, kung meron pang nais idagdag, ibahagi. Ayan. Okay. Since... Ayan. Ma-share ko lang kayong kahapon. Nagsimba kasi ako kahapon. Amen. Talagang kumikilap yung sa buhay natin. Yung kasing si Paul, yung sabi ko sa yung Christian na bakla na lalaki na siya ngayon. Amen. Sabi niya sa akin, Ate Madel, mag-ano ka na lang. Pagka walang laro yung asawa mo, mag-church na lang tayo. Like, Wow. sige, pero may laro yata kami bukas eh. Kaya lang, nung tinanong ko nung gabi, saan ba laro mo bukas? Kang lubang ba? Sabi niya, hindi, saan ako sa Batangas ako. Sabi ko, sige, magtitinda na lang ako. Sabi ko. Nung pinakamagahan, alam ako sa kanya na magtitinda ako sa Kanlubang. Kaya lang naisip ko si Paul. Sabi ko nga pala kay Paul, magsisimba ako pag hindi ako magkakadi. May chinat ko siya, sabi ko, Paul, sisimba ako ngayon. Kaya lang di siya nasagot. Ang ginawa ko na lang, dinala ko yung mga paninda ko. Nilabas ko na, aalis na ako, dala-dala ko yung malaking bag. Pero parang pinakausap ako ni Holy Spirit na sabi mo magsisimba ka ngayon. Parang may conviction. Sabi ko, hindi naman nakasagot si Paul eh, parang dinakontra ko pa. Pero yung katawan ko, ang bigat. Sabi niya, tapos parang tinatamad pa ako kasi ang lalaki ng bag, sa motor ko lang isasakay. Sabi ko, nakakatamad naman. Tapos nasiksik talaga sa isip ko, magsisimba ka kasi ngayon. Kasi yun yung sinabi mo. Di ang ginawa ko, pinasok ko na lang ulit yung mga paninda. Tapos nagpunta lang ako sa Kanlubang, nagbayad ako doon. Tapos, sakta naman pagdating ko doon, tumawag si Paul. Sabi niya, Ate Madel, iintayin kita ha, sa Michelle. Sabi ko, sige, punta na ako dyan ng mga 8. Naku, pagdating ko doon, wala. Sabi ko, ang tagal ko na nag-iintay. Sabi ko, Paul, nasaan ka na ba? Hindi ko alam yung church niyo kung nasaan. Ang tagal ko nag-iintay doon. May simbahan sa pinagtigilan ko, simbahan ng Katoliko. Ang dami nang napasok na nagsisimba. Natingin na nga sa akin kasi ang tagal ko na doon, nakasakay lang ako sa motor ko. Sabi ko, saan kaya yun? Di tawag ko ng tawag, di nasagot. Ang ginawa ko, iikot sana ako kasi may 2 daan. Tatawid ako sa Michelle kasi sabi niya may eskinita doon. Or dito sa kanan, or diretso ako. Parang nililid talaga ako ni Lord. Inandar ko yung motor kasi iikot ako iikot sana ako. Ang choice ko, iikot ako doon sa kabilang kalsada ako pupunta. Kaya lang yung motor ko dumiretso kasi mag-turn over ako. Mag-u-turn ako. Pagtingin ko doon sa may kanan, may San Antonio Village. Sabi ko, parang yung isip ko, parang nare-recall ko, sinabi niya to. Hindi na ako umikot, doon ako pumasok sa San Antonio. Parang nililid talaga ako ni Holy Spirit doon. Di ako ipasok. Walang guard, walang mapagtatanungan sa division. Walang tao. Di dire-diretso ako. Nakakita ako ng mga nabili sa tindahan. Nagtanong ako doon, sabi, saan po ba dito merong may church po ba dito? Sabi niya, opo, meron po doon sa kaduluduluhan yung unang kanto na pinasukan niyo. Dire-diretso lang kayo hanggang sa dulo. Sige po, salamat po. Di ako ikot. Pag-ikot ko, parang mali, dead end na, wala. Di ko maliwa ako, tapos tinignan ko yung pinanggalingan ko, dito daw. Tapos diretso ako, dire-diretso, puro dead end. Pagdating ko sa dead end, may nakita akong faith. Sabi ko, ito ba yun? Faith nga ba yun? Pero parang sinasabi ng isip ko talaga, oo, yan yun, yan yung faith na yun, yung doors of faith yun. Hindi ko kasi po alam yung church Tapos walang tao wala pang tao. Malaking bahay lang siya, may gate na malaki. Hindi ako tumigil na doon, dire-diretso ako, pasok ako, sinilip ko. May nag-aano pala, yung parang prayer meeting bago mag-start ng service. Nako, ang aking hinahanap, nandun. Sabi ko, kaya pala hindi ako makasagot-sagot dahil nag-prepare meeting na sila.
Di pinag-sign na lang kami, nag-assist naman po sa akin. Sabi ko, si John Paul po ba yun? Opo, andun po siya kasi hindi makakapag-cellphone yan kasi nag-aano sila. Sabi ko, invite niyo po kasi ako. So, talagang nilid lang ako ni Holy Spirit dito. Tapos tinitignan ko siya. Tapos nakita ko nung medyo tapos na, hinawakan niya yung cellphone niya. Tapos nagtingin siya, tapos nag-reply siya. Tapos pagtalikod niya na ganyan, sabi ko, I'm here! Kasi parang nagmamadali siya. Yung sabi niya, nakalimutan ko si Ate Madel. Nalimutan niya daw ako na may susunduin pala siya sa labas. Medyo malayo. Pag nilakad niya, sobrang layo pa. Buti na lang, talagang pinapasok na lang ako ni Lord. Diretso, hindi ako maligaw. Ang galing ni Lord. Amen. Hallelujah. O, diba? At least, nakapagsimba ka. Hallelujah. Opo, nakakatawa. Nakakatawa din yung mga ni Pastor doon, no? Talagang sabi nga niya, doon sa niya, yung daw mga tao ngayon, naaalala lang ang Panginoon pag yung walang-wala na. Kahit napakayaman mo, hindi mo talaga maaalala ang Panginoon pag mayaman ka eh. Pero pagka daw wala ka ng pera, talagang ubos ka na, may sakit ka na, saka ka lang daw talaga babalik sa Panginoon. Kaya sabi niya, napakasakit isipin na gano'n, na kung kailang mamamatay ka na, saka mo lang tatanggapin ng Panginoon. Nang nabubuhay ka, parang walang naging yung buhay mo. Parang hindi naging makabuluhan yung buhay mo kasi nilaan mo yung buhay mo sa paghahanap ng pera. Sabi nga, hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang masters. Kung Panginoon lang. Kung pera ka lang, pero walang mangyayari sa buhay mo. Kaya, hindi, sa ngayon daw, kasi parang pera na yung sinasamba ng mga tao eh. Nawawala na talaga yung Panginoon. Kaya sabi nga ni Pastor, tayong mga Kristiyano, sa atin magmula, sa atin makita na mas unahin natin ang Panginoon kaysa sa pera. Kaya nga, naisip-isip ko, oo nga no, dapat magtitinda ako ngayon eh. Naisip ko, magsisimba pala ako. Kasi talagang, alam niyo yung tatalo, pag nagsimba ako, wala akong pera. Pag nagtinda ako, meron akong magiging pera. Pero inisip ko, kahit nga hindi ako nagtitinda, pinoprovide niya ako ni Lord. Ano ba naman yung ilang oras na magstay ako sa Kanya? Amen. Hallelujah. Nakaka-receive na, alam niyo yung na-compare niyo na yung kay Lord at sa mga makamundong bagay lang, no? Yung importance talaga ng ni Lord at saka ng mga bagay-bagay. Nakakatawa din, si Paul at saka yung mga kabataan. Di picture-picture kami, tapos sabi niya, Ate Madel, paano ka ba naging Kristiyano? Pinag-testimony nila ako. Ako naman, testimony ako. Sabi ko, oo, kaya kayo. Sabi ko, kaya kayo. Anong kabataan ko, choir din ako, nasa simbahan din ako. Pero wala sa akin si Lord. Alam niyo ba, ang iniisip ko lang, masaya dito eh, may barkada ako dito. Ito parang paano-ano lang kami, kumbaga patambay-tambay lang kami dito sa simbahan. Pero wala talaga yung tunay na relasyon sa Panginoon. Kaya hindi ako lumalim kay Lord. Kaya kayo ngayon, mga may youth sila eh. Kayo dito, isipin nyo kung bakit, yung purpose nyo kung bakit yun nandito. Huwag nyo tingnan na may barkada lang kayo, masaya lang kayo, kantahan, kainan, kwentuhan kayo dito. Ang isipin nyo yung purpose nyo. Kasi pag hindi, tatama rin kayo, mawawala kayo dito pagka hindi nyo nakita yung totoong purpose nyo. Which is si Lord yun. Yes. Amen. Ate Madel, buti na lang nakaano ka talaga dito. Tunta sila sa testimony. Natatawa ka sa kanila kasi naaanap sila sa testimony. Buhay na testimony yan. Ako, sabi ko kaya yung mga ko. Gusto niya mag-exhort eh. Sabi ko, may calendar kami ng exhortation. Bago siya mag-exhort, i-add mo muna siya dito para makita muna niya. Add ko na po siya. Kaya lang, kanina ko siya pinaparing eh. Oo, para makita niya kung paano yung kasi baka mamaya 'di ba? Para makita mo na niya. Pastor. Wow. Amen. Madel, gusto ko talaga magpastor. Pero mo, 'di ba, dati bakla ako. Tapos naging lalaki ako. Tapos ngayon gusto ko pang magpastor. Gustong-gusto niya daw. Kasi pagka daw siya nag-church, lagi daw siyang magagalitin, maiinis. Naiinis siya. Pero pagka daw nagsisimba siya, nawawala daw. Kahit nakakainis yung mga kapatid niya. Nawawala. Pag nagsisimba siya, sabi ko, kaya nga,
wala akong church, di ba? Kaya sa devotion ako kumakapit. Siyempre, araw-araw kumbaga, nakakapakinig ako ng salita ni Lord. Yun yung naglilid sa akin para huminahon ako. Kumalma ka. Kasi pag wala ako naririnig, Diyos ko, ako talagang inaatake din ako ng laging parang naiinip ako, naiinis ako sa mga bagay sa paligid ko. Pero pagka meron ganon, may napapakinggan ka, naiaayos talaga yung buhay mo. Ay, totoo yan natin, Madel. Talaga, totoo yan. Pag nakakapag-church, ang hirap-hirap para sa akin. Kaya sabi niya nga, ay kaya sabi ko sa kanya, mag-everyday devotion ka na lang, sumama ka na lang sa amin. Total, pareho naman tayo ng para nakakapag-devotion araw, di ba? Iba pa yung Sunday. Ang pakiramdam, pagka na parang nagdadama at pero kayong tahimik ka lang. Okay. God, para bang ikaw na yung hahanapin mo na parang di ko yata kaya itong ganito. Na parang di ka nakakarinig or naririnig ng boss yung mga ni God. Yung itong gantong presence ni God na nag-uusapan natin siya o kaya napapag-aralan natin siya. Iba talagang hahanapin mo. Parang iba, parang hindi mo maano yung maghapon mo nang hindi mo siya naririnig yung mga ating ganitong enjoyment na itong ating samahan na ganito. No? Relate ako sa iyo, Sis Madel. Ako po, yeah, praise God po. Salamat po sa Panginoon. Ay, may undokay daw sila, sis Karen. Ingatan nawa ang mga kabataan sa undokay nila, iligtas at gabayan ng Panginoon, maging sila sis Karen. Amen po. Ligtas, mag-enjoy. Amen. Hallelujah. Ilayo sa aksidente. In Jesus' name. Ayan. Talagang malasodom at gumora na daw ang mundo, sabi ni City. Amen. Pero huwag tayo mag-alala kasi ang plano ni Lord talaga ang matutupad. Kaya salamat at nilid ka ng Panginoon sa lugar na yan. At salamat din kay Paul na nag-invite sa'yo. At salamat din sa pag-una mo sa Panginoon. Ayan. Ayan, Sis Nori. Ito si Sis Mais. Siya po ay taga Quezon. Ayan, Sis Mais, meron tayong bagong kapatid na tumanggap ngayong umaga. Si Sis Nori, Bicolana din siya. Mama niya taga Quezon. Ayan, at kanina nandito si Mimi Ana, nakita ko nawala na. Si Mimi Ana taga yun ang talaga palang Mount, na yun? Kitang-kita dun yung Mount Fuji sa kanila. Tama ba ako? Na sinasabi. Si Ate Ana, sabi ko malapit siya sa Mount Fuji. Mali pala, no? Malayo pala siya dun. Si Sis ang taga roon sa Mount Fuji. Talagang malapit, kapitbahay niya. Pagbukas mo ng bintana, andun na. Nawala na si Sis Ana. Amen? Ayan po. Maraming salamat mga kapatid. Maraming salamat po sa mga manunood pa sa live, sa mag-share. At meron din tayo, Sis Nori, meron tayong YouTube channel. At meron na po tayong 32 subscriber doon. Sana makabuo tayo ng 50 para doon na po tayo direct na magla-live. Kasi hanggat walang 50, hindi pwede mag-live sa YouTube, di ba? So, sana po, help us na maging 50 para hindi na ako mag-save and download. At ngayon po, pasensya na, hindi gumagana talaga yung cellphone ko, kaya hindi ako makapag-download, save and upload. Ayan po. Kaya yung iba, hindi ko nagagawa. Kasi kapag umukay ang cellphone ko, ayun, gagawa ko. Pag hindi, para na naman. Tigil na naman ako. Amen. So maraming salamat po. Maraming salamat si Chang, Emily. At maraming salamat po sa presence ng bawat isa. To God be all the glory po. Welcome, Sis Nori. Ito po ang iyong mga kapatiran na makakasama araw-araw. Ayan. At maaari din tayong mag-add. Wala pong restrictions dito. Pwede nyong i-add kahit na mga kaibigan, kapatid niyo, kakilala, pwede niyo pong i-add. Walang problema. Hindi na po kailangan ng permission. You can add anyone. Amen po. To God be all the glory. See you po mamayang gabi at bukas uli ng umaga. Sis Nori, kapag willing ka, meron po kaming mga gawain from Monday to Saturday. At kahit wala kami, minsan hindi naman kami palagi nakaka-attend. Pero kapag okay ka po, you can join. Kaya mas maganda kapag may add ka po sa grupo.
Ayan. Mag-connect na kayo ni Sweetie Mary kasi present din yan sa lahat ng group para may add ka niya. Amen. Chat-chat na. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat po. Naway gabayan tayo ng Panginoon sa ating journey ngayong umaga. God bless everyone po. And welcome muli to the kingdom, to the family of God. Amen.